pamilya ng sabongero na mga nawawala mula po ng 2021 o 20 at saka 2021, nagkaroon na ng pag-asa na mabigyan ng hustisya ang kailang mga mahal sa buhay. Ito ay matapos po na magrekomenda na at mag-file ng kasong kidnapping with homicide, kidnapping for illegal detention. Itong grupo ni Charlie Atong Ang or kilalang Atong Ang, businessman, at kanyang kasamahan, 24 o 23 yata yung iba pa. Ito yung major development. Matagal-tagal po itong binabantayan. Ang sabong, isa po yan sa sugal na lumakas nung panahon ni Duterte. Yung sabong at pogo, yan po yung matinding sugal, pero nagdulot ng karahasan, nagdulot ng kaguluhan. Kasi marami pong mga naharas, namatay, nasirang pamilya, at ang matindi rito, may illegal drugs pa sa pogo. Yan po yung pinagmamalaki ng Duterte administration ng panahong yon na meron daw income, kumikita raw ang gobyerno dyan sa mga sugal na yan. Pero nabaliwala ang lahat dahil sa totoo lang, ang kumita mga negosyante lang, kasapakat na politiko, pero ang masakit, puro karahasan naman ang naging epekto. 34 or 100 ba yung pamilya o nawala na sa bungero, na hinukay pa yung mga labi dyan po sa may Taal Lake. Okay? At ngayon, nakita na ng Department of Justice, medyo matagal-tagal ang investigasyon, natabunan lang ito dahil maraming pumutok na balita, pero ito po isang heinous crime, isa pong matinding problema ito. Ngayon, kidnap with homicide, kung di ako nagkakamali, kidnapping, non-bailable offense po yan. Kulong talaga. Although si Atong Ang ay nagreklamo dahil hindi daw siya nabigyan ng pagkakataon ay pagtanggol ang sarili. Meron naman pagkakataon ka, Mr. Ang, sa korte. Pag nasa korte na, diyan mo ipagtanggol ang sarili mo kung meron kang kinalaman o wala. Pero ganoon pa man, ang ginawang ito ng gobyerno under President Marcos ay pagbibigay ng hustisya sa mga nawalang pamilya at pamilyang nawala ng mahal sa buhay dahil sa sabongerong sinalvage, sabongerong inabuso ang karapatang pantao. Kasama yan sa record ng nakaraang gobyerno sa may tuturing na paglabag sa karapatang pantao ng mga taong nasasangkot dito. Yung mga nakinabang sa sabong, nakinabang sa pogo, na pinagmamalaki noon na kumikita ang gobyerno, yung pala barya lang. Mas kumita ang dayuhan sa pogo operation, mas kumita ang dayuhan sa sabong. Alam mo niyo yung sabong, drugs, at saka pogo. Magkakasama yan. Sila din ang nag-ooperate niyan. Dayuhan at mga negosyanteng mahilig sa sugal. Pero masama po ang naging epekto, hindi kabutihan. So, congratulations sa mga pamilya na sana ay mabigyan na ng hustisya, papunta na ng korte. Salamat din sa Department of Justice dahil tinapos na nila ito sa magitan ng pagrerekomenda ng mga kaso. Ulit ko kidnapping with homicide, kidnapping for illegal detention and illegal detention. Wow, mabibigat na kaso yan. Kay Charlie Atong Ang at kanyang mga kasamahan. Okay. Sunod na ating pag-usapan ay itong maganda ito. Para maiba naman, ito talaga yung pinagpulot dulo ng mga nangyari sa ating bansa. Pagbaha. Inuna ang Metro Manila na ngayon na mayroong kontrabaha si Pangulong Marcos. Suportado ng mga local government unit, suportado ng mga negosyante at mamamayan. Dapat sumuporta tayo. Kontrabaha sa Metro Manila ito. So paglilinis ng mga estero, pag-aalis ng mga squatter sa gabal sa daanan ng tubig, pagbabawal ng pagtatayo ng negosyo at bahay sa malalapit sa ilog, pagbabawal magtapon ng basura, paglilinis ng mga daanan ng tubig, yan ang kontrabaha ni Pangulong Marcos. Metro Manila Development Authority at Metro Manila Mayor ang mag-i-implement nito kasama ang ilang mga negosyante tulad ni Ramon Ang at iba pa. Yan po yung maganda. Pero kaya po ito ibinabalita. Baka sabihin nyo, luma na yan, wala yan. Kasi yun nga yung problema. Pagkalinisan at kakayusan, yung mga tao ayaw tumulong. Yung iba naman voluntary.
malaking-malaki po ang participation at may tutulong ng taong bayan dito. Yung huwag tayo magtapon ng basura na wala sa lugar, yung huwag kayong tumira sa gilid ng ilog at daanan ng tubig, okay? Yung pagiging madisiplinang tao, yan ang kailangan. Pag wala kasing disiplina, kahit pa bilyon, kahit na daang milyon ang gastusin ng gobyerno na pera ng mamamayan, babaha at babaha pa rin. Kaya ipinatigil ang korupsyon sa mga flood control program, kontrabaha program, kasabay ng paglilinis at pagdisiplina, may pag-asa tayo dito sa Metro Manila. Pero dito lang po ito. Pero sana ang mga nasa mga lalawigan, sumunod kayo sa malalaking city, malalaking mga bayan, na mayroon din mga pagbaha, may mga ilog, may mga wala rin disiplina. Sumunod po kayo. 10 lang ang Metro Manila kasi napakaraming tao rito. 25 million na yata ang tao sa Metro Manila. At grabe ho talaga ang problema rito sa Metro Manila. Kaya itong kontrabahan ng Pangulo, magandang pagkakataon ito. Suportahan natin. Magtatagumpay ito kung magmamalasakit tayo mga Pilipino. Kayong mga Pilipino sa abroad, pwede niyong i-text, sabihan ng inyong mga mahal sa buhay dito. Sumunod sa kontrabaha. Disiplina, kalinisan, kaayusan, may pag-asa. Ayan, okay? Samantala, eto na. Malapit na po yung BICAM, Bicameral Conference Committee. Pabor po ang Kongreso at ilang senador na ito ay i-live, makita sa social media para maiwasan na ho yung mga insertion. Ayan, yung mahilig magsingit ng pondo, mabubukan na natin ngayon. Kasi ho, binuo na yung 12 yatang senador, 12 congressman sa BICAM. Pangungunahan niya ng committee, chairman ng Committee on Appropriations sa Congress, Congresswoman Swansing, at sa sikong Senado naman, si Senador Gatchalian, chairman ng Finance Committee, at yung iba mga senador. Ito po yung pinakamahalagang final dahil ng paggawa ng batas, paggawa ng budget. Kasi yung kaya may BICAM, mayroong Congress version, Senate version, yan ang tatalakayin, pag-iisahin. Pero hindi lang ho yun ang pag-iisahin ang pag-usapan dyan. At babantayan natin yung walang magsingit. Bawal na ang insertion. Bawal magsingit ng bilyong-bilyong pera na wala sa program dahil yan ang korupsyon. Yan ho, nagkaroon ng racket sa mga insertion and program. Unprogram, pero limitado yun. Okay, pero yung insertion, 100% ayaw nila yan. Pero bantayin pa rin natin, kaya napakaganda ng live na ipapakita sa social media para alam natin ang talakayan, bantayan natin. Ang gagawa at magtatry na congressman at senador na magsingit ng pondo, kuntinahin natin. Dahil ibig sabihin yan, may masamang plano ang gagawa niyan. Please like and share ng ating mga topic.